Nang araw na iyon ay nasa Santillan Building muli si Diana. Pinaghandaan niya ang muli nilang pagkikita ng aroganting lalaki. Sinabi ni Melly sa kanya na nasa office nito ang lalaki. At ininform din siya ng kaibigan. Ayaw naman niyang mapahamak ang kaibigan. Kung ayaw siyang papasukin, may plano pa naman siya. Napakaganda mo naman. Puri ng kaibigan na inaantay ang pagdating niya. Tinawagan nito ang boss sa kabilang linya. Friend, pasok ka na daw. Pero hinay-hinay lang ha. Dahil lately, palaging mainit ang ulo ni boss. Talagang mag-iinit ang ulo noon. Dahil sa kabilat kanan ang batiko sa kanya sa social media. At sa mga new articles na nababasa ko. His savior is here. Makahulugang sabi niya sa kaibigan. Ikaw talaga, puro kakalokohan. Huwag mo masyadong asarin. Baka naman ipatapon ka sa labas. Natatawang wika naman ito sa kanya. Nung kang magagawa niya yon. Ngiti naman niya sa kaibigan. Wish me luck. Aniya pa dito bago pumasok ng office nito. Hi Mr. Santillan. Salamat sa pagtanggap mo sa offer ko. Aniya dito at nginitian ito. Mukhang adilantado ito at suplado na naman. Ang dating nito pero hindi iyon nakabawas sa kagwapuhan nito. Sa itsura palang makikita na niya na apektado ito sa mga isyong pinupukol dito. Nakanuot na naman ang mayayabong na kilay nito. Pagkakita nito sa kanya. Anong masamang hangin ang nagdala sa'yo rito? Inis na tanong naman ito sa kanya. Medyo naiilang siya sa tingin nito sa kanya. Mula ulo hanggang paa. Hindi siya papa-intimidate dito. Baka ibig mong sabihin, sinong anghel or diwata ang nagdala sa akin dito? To be your savior. Nakangiting sagot naman ni Diana. Lalong nangunot ang noo nito sa sinabi niya. What do you mean? Wala kong oras sa mga pinagsasabi mo. At kung makikiusap ka about sa demand letter, my answer still no. Forget about it and leave. Nag-aaksaya ka lang ng oras mo. Supla naman ng binata sa kanya. Oops, wala pa akong sinasabi. Mainit na kaagad ang ulo mo. Pang-asar na wika naman ni Diana. Let me talk first. At pakinggan mo muna. Maarting sabi naman niya dito. I can be your savior. Sa mga kinasasangkutan mong iskandal, Benedict. Kaswal na tawag naman niya dito. Pareho tayong makikinabang sa proposal ko. Pagwika naman niya na naroroon ang confidence sa kanyang sarili habang nagpapaliwanag siya rito. To end your scandal, pakasalan mo ako. At gusto ko ring linisin ang pangalan namin sa'yo. Natatawa siya sa itsura nito na akala mo ay pinagsakluban ng langit at lupa. I'll marry you and will annul our marriage after your scandal's gone for good, and I'll take care about that. On my part, syempre ang kapalit ay i-drop mo ang demanda kay Daddy. And I'll hire my own private investigator to investigate my dad's case. Iba ka rin no? Arroganting sagot naman ni Benedict. Hanggang ngayon pinagtatakpan mo pa rin ang ginawa niyong pagnanakaw sa kumpanya. At you're blackmailing me just to drop the case? And you don't want to pay the billions? Nangangalaitang sigaw naman ito sa kanya. Medyo natakot siya sa dagundong ng galit na boses nito. Pero hindi siya pa-i-intimidate dito. Para kang sirampla ka sa kakabintang mo. Buska naman niya dito. Para maging patas tayo, mag-hire ako ng sarili kong investigator. Kapag napatunayan mo na may sala nga si Dad, magbabayad kami. Pero kung walang sala si Dad, humanda ka sa akin. Mariing banta naman ni Diana. Nagpapatawa ka ba? Sarkastiko na tanong naman ito sa kanya. Ang hirap naman makipag-deal sa isang to. Pero hindi ako susuko. Sabi naman ang isipan ni Diana. You're running out of time. Aniya dito.
Madali lang akong kausap, Benedict. Drop the case and we'll investigate. Then, problem solve. Huwag ka mag-alala. You don't have any obligation. No string attached. Just do your part as a husband in public. And I'll do mine. Paliwanag na wika naman ni Diana. Mukhang napukaw naman niya ang interest nito. Hayaan mo pag-isipan ko ang proposal mo. At sasabihan kita. Mayroon din ako kondisyon. Pag-uusapan natin ito kapag tinanggap ko ang proposal mo. Wika naman ng binata sa kanya. Okay then. You're running out of time, Benedict. Paalala niya dito. Sabay sabing, tik-tok, tik-tok, na parang tunog ng orasan. Aasahan kong tatawagan mo ako. Aniya dito bago lumabas. Wala na sa harapan niya ang babae nang maisip niya na it's a good deal. Kailangan niya ng asawa at ito nga ang kasagutan sa kanyang problema. Hindi na masamang idea. Hanggang ngayon ay nag-iinit ang pakiramdam niya. Pagkakita ito kanina na dinaanan niya lang sa galit. Galit sa sarili dahil sa inaakto ng katawan pagkaharap ito. Nakasuot naman ito ng dissenting dress. Pero habang kausap ito, ay ibang senaryo ang pumapasok sa isip niya na nakahubad ito. At may ginagawa sila sa loob ng opisina. Hindi niya maintindihan kung bakit nabubuhay nito ang pagkalalaki niya. Para makalimutan ang epekto ng babaeng yon sa katawan niya. Pumunta siya ng penthouse, doon din sa building na iyon, at nag-shower siya para alisin ang init na nararamdaman sa katawan. At last, you visited me, babe. Anong babae naman kay Ben? Missing you already. Malambing na salubong nito sa kanya. Inabutan ito na Ben ng mamahaling wine at jewelry. You're generous, as usual, darling. Anito sa binata sabay hubad ng damit sa harapan nito. Long time no si Ben. I miss you, dear. Anito naman sa kanya. Siya si Leia, ang casual partner niya. No string attached. Nakilala niya ito na minsang magka-box party ang kaibigan. At heto ang naging kapareha niya. Mabait ito kahit na liberated, kaya agad silang nagkasundo. Hindi ito clingy at sport. She's a VIP escort girl. Binaba nito ang suot na pants at doon ay inumpisahan siyang bigyan nito ng pagpapaligaya sa kanyang sarili. Parang hindi niya kilala ang sariling katawan dahil kung dati-dati ay napapainit ka agad siya ni Leia, pero ngayon ay wala na masyadong epekto ang ginagawa ng babae sa pagkalalaki niya. Habang pinapaligaya siya nito, ay si Diana ang nasa isip niya. At tuwing maaalala ng babae doon siya tinitigasan. Pagbaba ng tingin niya sa babaeng nagpapaligaya sa pagkalalaki niya, ay si Diana ang nakikita niya sa mukha nito. Kaya doon kumawala ang pagkalalaki niya at mabilis na nilabasan at nasambit ang pangalan ni Diana. I'm sorry to offend you, Leah. Hinging paumanhin naman niya dito. It's okay, Ben. Alam ko, lungkot sa mga mata na hindi niya mabasa. Do you still want to continue for the next round? Anito na huminto sa pag-alis ng saplot. He doesn't want to offend her. Again, Susie told her to continue what she started. Habang katalik ang babae ay ang mukha naman ni Diana nakikita niya dito. Pawang ungol ni Leah ang maririnig sa silid. Bawat pag-ulo sa babae ay analiligayahang mukha naman ni Diana ang nakikita sa isip niya. Hinihingal sila pagkatapos ng pagniniig, and he felt disappointed after dahil alam niya na hindi si Diana ang kaniig niya. It's unfair for Leah. Kaagad siya nagbihis at nagpaalam dito. Ben, habol naman ng babae sa kanya. Thanks for tonight. Anang babae na mukhang napaligaya niya. He felt guilty dahil si Diana ang nasa isip niya habang pinapaligaya niya si Leia at habang katalik niya ito. Nang nasa sasakyan na siya, ay napahitit siya ng sigarilyo. Nababaliw na siya. Napakadalang lang niyang mag-smoke pero ngayon ay litong-lito siya sa kanyang nararamdaman. Aminin man niya
At hindi ay malalim na ang tama niya sa babaeng yun. Ginamitan ata siya nito ng gayuma. Kakatanggap lang ng tawag ni Diana mula sa binata na ikakasal sila ni Benedict sa darating na Sabado. Iyon na ata ang pinakabrutal na proposal na narinig niya sa isang lalaki. Ano nga ba ang ine-expect niya sa tulad nito? Para itong hahatulan sa boses nito kanina. Maganda na ang ganoon para maghiwalayan man kami na landas. Ay no emotion na touch. Doon palang pinaparamdam na nito na kahit kaibigan ay hindi nito kayang ibigay sa kanya. At the end of the day, ang mahalaga ay iurong nito ang demanda laban sa ama. At kailangan din itong linisin ang pangalan ng ama sa kumpanya dahil magiging father-in-law na niya ito. She have 4 days for the wedding preparation. Gusto daw ng mama nito ay isang ingranding kasal para sa unikong iho nito. Ang mami nito ang kasakasama niya sa pag-aayos ng kasal nila. Kahit alam niya kung kasal na mangyayari ay isang contract marriage lang. She speak of the stuff. She likes magmula sa dress, cake, design, lahat-lahat ng detalye. Napakagaan agad ng loob niya sa mama nito at ganoon din ito sa kanya. Kahit madalang lang niyang makita ito noon, ay mabait ito sa kanya. Ngayon lang niya ulit makikita ang kanyang groom before the wedding dahil kailangan daw nilang mag-attend ng seminar para sa pari na magkakasal sa kanila. Wala silang choice kung hindi ang umattend. Kakagaling pa lang niya sa mansyon ng mga ito para isukat ang gown na susuotin para sa kasal. Kahit alam niyang bawal iyon ay sinukat niya iyon dahil hindi naman genuine ang kasal na magaganap para paniwalain pa rin ang pamahiin na iyon. Nandoon ang mami nito para umantabay sa kanya. Kaagad din silang naging close ng mami nito dahil kaibigan pala ito ng namayapang mami niya. Baby pa lang daw siya ay kilala na siya nito. Napaka-vocal nito sa simula pa noon pa man ay siya na ang gusto nito sa anak na lalaki. Pero hindi lang ito na isa katuparan dahil hindi pumayag ang papa niya. Kilala niya ang kanyang daddy na napaka-protective sa kanya. She told her the plan for the wedding na gusto daw nitong ipatelevise sa TV dahil mga elite ito kaya sino man ang magfe-feature noon ay kikita ng malaki. Alam din niya na gusto ding tapusin na ang anuman bad publicity ng anak. She already talked to his dad about the wedding at kailangan niya mag-imbento ng kwento para mapaniwala ito at siya pa rin ang gumawa ng paraan para sabihing hindi na ito pinaparatangan ng binata. Laking pasalamat na rin niya na wala nang tinanong pa ang daddy niya sa naging desisyon niya. Sinabi rin niya sa kanyang ama na kilala nila ang isa't isa nang magbakasyon kuno ang lalaki sa Canada at nadugtungan ang kanilang pag-iibigan sa Pinas. Hanggang sa magdesisyon nga sila na magpakasal na. Nasa isang mamahaling hotel-restaurant sila ngayon ng binata para pag-usapan ang magiging setup at kailangan nilang sabihin sa media dahil mayroon silang short interview after ng kasal nila na inorganize ng mami nito. Pareho sila sa wavelength ng ina nito dahil ganoon din sana ang plano niya para linisin ang pangalan nito. Kaya kailangan niyang pabayaan kung anuman ang napag-usapan. Total mas mabibigyan ng magandang coverage ang interview kung ang mami nito ang mag-organize dahil sa koneksyon nito sa media. Diana, our weddings is 2 days from now. Kaya we need to talk about my condition. And I have the documents that you need to sign. No problem. Just discuss with me. Okay. I'll start with the setup. Wika naman ni Benedict. After 1 year of marriage, maghihiwalay tayo. We will in my place. At for the role you will play as a wife, I will give you monthly allowance. Mariing wika naman ni Benedict. Wala akong pakialam kung hindi mo man ako bigyan ng financial support. I can manage. Wika naman ni Diana. Biglang tumalim naman ang mukha ni Benedict. Oo nga pala. You still have my millions anyway.
Keep the allowance, and when the investigation is over, you will return them all. Babagsik na wika naman ni Benedict. Whatever, patunayan mo muna bago ka magbintang. Inis na wika naman ni Diana. May inilahad itong another document sa kanya. Isa iyong prenuptial agreement. Sa anong kadahilanan ay she felt offended na pinapasign siya nito ng prenup. Pero naiintindihan naman niya ang lalaki. Alam niya na walang tiwala ito sa kanya at siya pa nga ang pinagbibintangan nitong magnanakaw ng lahat na meron siya ay pag-aari nito. Titiisin muna niya. Pag napatunayan niya na mali ang bintang nito, doon siya gaganti dito. At isa pang kondisyon ko, mananatili kang nakatira sa akin. While in our arrangement, you're not allowed to have any relationship. Mariing wika muli nito. Okay, no problem. Wika naman ni Diana. Ano pa? Muling tanong naman niya rito. Kapag nasa public tayo, gagawin natin kung ano yung tama bilang mag-asawa. Tumango na lamang siya bilang sagot dito. If you want additional with your condition, sabihan mo lang ako. Wika niya rito. Sa kaniya kinuha ang ballpen at nag-sign siya sa dokumento. And Diana, suotin mo ang singsing na ito bilang engagement ring natin. Abot naman ito sa kanya sa pulang box. Nabuksan naman niya dito na alam naman niya kung anong klaseng brand. Tiffany ito at limited edition. Hindi ko na ito kailangan pa, Benedict. Balik naman niya dito sa binata. Suotin mo yan dahil sa interview natin. I just want to be in the safe side na hindi sila magtatanong bakit wala kang engagement ring. Okay, napatangon na lamang si Diana. Ang pakiusap ko lang sa iyo, Benedict. Tratuhin mo ang daddy ko bilang pagrespeto sa kanya. Kahit pa ito pagkukunwari lamang. Tango lang ang naging sagot nito sa kanya. 2 araw mula ngayon ay mag-asawa na sila nito.